JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Manglino. Taong 1974. Aklan. Sa isang liblib na baryo ng Aklan, doon naninirahan ang isang batang naulila sa murang edad. Mabuti na lang, natagpuan siya ng isang mabuting albularyo. Kinupkop. Tinuring na tunay na apo. Ang pangalan ng albularyo ay si Manglino. Makalipas ng ilang taon ay natuklasan niya ang patungkol sa ina ng batang inampon. Hanggang sa tumungtong ng 17 years old, naglakas loob ng tanungin ni Ramon si Manglino patungkol sa kanyang ama. Ang palagi lamang nitong binabahagi ay kwento tungkol sa nanay. Pero ang sa ama, hindi nito nababanggit. Pakiramdam ng binata na parang meron itong nalalaman na ayaw lamang sabihin sa kanya. Lolo, baka naman pwede niyong sabihin sa akin yung tungkol sa mga magulang ko. Nagpapasalamat naman ako na kinupkop at tinuring niyo akong tunay na apo. Pero kahit papano, gusto ko malaman ang pinanggalingan ko. Wika ni Ramon. Ganun ba po? O sige, pero hindi ka ba nauumay sa istorya ko? Halos ilang taon ko nang binabahagi sa iyong patungkol sa nanay mong si Jen. Isang mabuti at mapagmahal na babae. Nakatira sa kabilang bayan. Kaso, namatay sa panganganak. Hindi ka naman daw talaga dapat maiiwan. Kaso, wala na ring magulang ang nanay mo. Wala na ang lolo't lola mo eh. Wala rin daw mga kapatid kaya wala kang tiyahin. Kaawa-awa man ang sitwasyon, naging matatag siya hanggang sa uli. Matagal niyo na pong nababahagi sa akin yung tungkol kay nanay. Lolo, paano naman po yung tatay ko? Tila nabilaukan sa kinakain ng matanda sa tanong ni Ramon. Inulit ng binata ang tanong, ngunit panay iwas ang matanda. Pinagpilitan pa rin ni Ramon ang katanungan hanggang sa kalaunan ay bumigay na si Manglino. O siya, sige. Total malapit na ang kaarawan mo. 18 anyos ka na. Karapatan mo nang malaman ang katotohanan. Ihanda mo ang sarili mo, iho. Pangako sa iyong kaarawan, malalaman mo rin ang tungkol sa iyong ama. Wika ni Manglino. Tinapos na ang pagkain. Naging palaisipan sa binata kung bakit napakatagal bago malaman ang tungkol sa kanyang ama. Naisip na maaaring masamang tao ito para itago ng ganong katagal sa kanya. Ganun pa man, inantay na lamang ang kaarawan. Lumipas ang isang linggo. Dumating na ang pinakainaantay ng binata. Katulad ng pinangako. Sinabi na ni Manglino kung sino o ano ang kanyang ama. Nayanig ang mundo ni Ramon nang isiwalat ng matanda. Ang ama niya ay isang tikbalang. Hindi naman palabiro ang matanda, kaya hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Sigurado ho ba kayo? Baka naman binibiro lang kayo ng kausap niyo. Hindi, apo. Kahit ako hindi kagad naniwala nung una, pero imposibleng hindi mangyari. Ibig sabihin, nakipagrelasyon ang aking ina sa isang tikbalang? Pasensya ka na, iho. Pero sigurado ka bang gusto mong malaman ang katotohanan? Tumango ang binata. Nagbuntong hininga ang matanda. Hinalay siya ng nilalang, iho. Pero wag mo sanang isipin na kinamumuhian ka ng iyong ina. Bagamat hindi maganda ang nangyari sa kanya, ni minsan hindi kanya kinamuhian. Bunga ako ng kasalanan. Kaya siguro walang kamag-anak ang gustong kumupkup sa akin. Napaka-imposible naman na kahit isa sa kamag-anak ko ay wala na. Yung pala, ayaw lang nila sa akin. Hindi yan totoo, apo. Mabuti kang bata at sigurado ko kung nabubuhay lang ang nanay mo, siya mismo magsasabi sa iyo kung gaano kanya kamahal. Matapos ang araw na yun,
Ilang linggo muna ang lumipas bago tuluyang matanggap ni Ramon ang patungkol sa ama. Naghanda na. Muli nitong hinarap ang lolo upang lubusang malaman ang buong kwento ng pagkasilang. Kahit nasasaktan, tinapangan ng binata ang kalooban upang tuluyang masagot ang mga katanungan. Matapos ang pag-uusap, nagpa siya ang binata na hanapin ang ama upang makilala ito. Gustuhin man niya o hindi, ang nilalang na ito na lamang ang natitirang pamilya ng binata sa dugo. Nag-ensayo at naganda si Ramon. Alam niyang hindi magiging madali ang pagdadaanan, kaya naman makalipas ang ilang buwan. Nang masiguradong handa na, nangako si Ramon na babalik sa lolo matapos makilala ang ama. Mag-iingat ka. Pasensya ka na at hindi kita kayang samahan sa iyong paglalakbay. Alam mo naman matanda na ako eh. Nga pala ito, tanggapin mo. Isipin mo na ito na ang huli kong paggabay sa'yo. Huwag mong wawalain. Panatiliin mong suot-suot kahit anong mangyari. Wika namang Lino, sabay abot ng kwintas kay Ramon. Ano po ba to, lolo? Yan ay mutya ng lantad. Isang hiyas sa may kapangyarihang magbunyag ng lahat ng lihim. Sigurado ko, kakailanganin mo ito, apo. Wika namang Lino, sabay abot ng isang kwintas na merong bato. Matapos ang pag-uusap, lumakbay si Ramon upang hanapin ang ama. Umakyat ito sa masukal na kabundukan, sa madilim na gubat at tumawid sa napakalaki at nagraragasang ilog. Hindi na sigurado ng binata kung nasaan ito, ngunit sinundan niya pa rin ang turo ng lolo. Habang naglalakbay, hindi maalis sa pakiramdam ni Ramon na tila may nagmamasid sa kapaligiran. Napakabigat ng katahimikan at parang merong mali sa lugar. Tila binibigyan din siya ng senyales na wag nang ipagpatuloy ang paglalakbay. Ang mga sanga ng puno ay tila naguhugis braso at mga kamay na parang humaharang sa kanya. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin ang binata, determinadong makilala ang ama nito. Ilang oras ang lumipas bagamat gutom, hindi na lamang niya muna ito pinansin. Mas importanteng makahanap ang binata na ligtas sa pagsisilungan upang palipasin ang gabi. Kailangang magdoble ingat, lalo na't hindi alam ni Ramon kung anong klaseng mga hayop ang maaaring makainkwentro, lalo na't hindi ito pamilyar sa lugar. Nang makahanap ng malaking puno, kaagad itong inakyat upang alamin kung magiging ligtas ba ito para tulungan. Habang nag-aayos, nakarinig ng mga kaluskos sa ibaba ang binata. Kaagad siyang tumigil sa pagkilos upang alamin kung panganib ba ang pinagmula ng ingay. Isang grupo ng mga kababaihan ang nagkumpulan sa ibaba. Tinignan niya ito ng mabuti. Lahat sila may edad na. Kulubot ang mga balat. Mahaba at puti ang mga buhok. Higit sa lahat, napakahaba na mga kuko at tila iilan na lamang ang mga ngipin. Nasaan ang lalaking yon? Nandito lang siya. Nararamdaman ko ang presensya. Wika ng isa sa mga kababaihan. Mula sa likuran, isang mas matandang babae ang dahan-dahang lumabas sa dilim. Nakakakilabot ang mga ngiti. Tila 2 taong gulang na ang edad. Huwag na kayong mag-alala mga kapatid. Nandito lamang siya. Buksan niyo ang mga mata at makikita niyo rin sila. Wika ng matanda. Kahit medyo malayo, tumatagos sa puso ni Ramon ang takot mula sa bibig ng matanda. Biglang napatingin sa itaas ang grupo at ngumiti ang lahat. Iho, bumaba ka na riyan. Hindi ka namin sasaktan. Meron lang kaming kailangan. Halika na.
Huwag mo kaming pahirapan. Wika ng isa pa sa mga babae. Sige na iho, bumaba ka na rito. Siguradong hindi mo magugustuhan kung kami ang aakyat dyan. Wika ng isa pang babae. Tila ito ang nagsisilbing leader ng grupo. Hindi sinunod ni Ramon ang utos ng grupo. Bagkus ay lalo pa itong umakyat. Naghanap ng paraan upang makatakas. Nang mapansin nila na tila walang balak bumaba ang binata, kagad inilabas ng isa sa kababaihan isang uri ng pulang tela na puno ng mga insekto. Oras na para ilabas sa mga alaga natin, Pinunong Ignacia. Tanong ng isang babae. Mukhang hindi ito madadaan sa santong dasalan. Kapatid, pakawalan mo ang ating mga alaga. Wika ni Aling Ignacia. Sumugod ang babae. Nagpakawala ng mga alupihan at mga alakdan. Gumapang ang mga ito sa puno ng napakabilis. Doon napagtanto ni Ramon. Grupo ng mga mambabarang ang nakaengkwentro. Dahil hindi makalis at walang ibang patutunguan, kagad nilabas ni Ramon ang kanyang itak. Sabay hampas sa mga gumagapang na peste. Dahil sa talim ng itak, kumislap ito sa tulong ng buwan. Bawat hiwa ay tumatama, nag-iiwan ng durog na insekto sa lupa. Bagamat pumapalag, dahil sa dami ng peste, hindi maiwasang makagat paminsan-minsan ang binata. Unti-unti ay napapagod na rin ito. Hindi lumalaban, hindi niya namalayan na dahan-dahan na palang lumiliit ang punong tinutungtungan. Meron palang mga insekto sa baba na unti-unting kinakain ang ugat ng puno. Alam mo iho, kaya naming patigilin ang lahat ng ito. Kailangan lang namin ang mutsyang hawak mo at papakawalan ka rin namin. Dahil sa sinabi ng matanda, lalong hinigpitan ni Ramon ang pagkakahawak sa mutya. Nandilim ang itsura ni Aling Ignacia sa ginawa ng binata. Itinaas ng matanda ang braso ng isa sa kasama nito. Pinunit ang balat at tila may binalot na tuyong damo. Hindi na nasubaybayan ni Ramon kung paanong naging latigo ang hawak. Nagsambit ng orasyon ng matanda. Kagad hinampas sa direksyon ng binata. Tumagos ang sugat na natamo ni Ramon. Napasigaw ito sa sakit at halos makita na ang buto nito sa balikat kung saan tumama ang latigo. Ngunit imbis na umatras, tumalon siya mula sa puno at gumulong sa lupa. Napakabilis ng binata at kagad sinaksak ang dalang itak. Tumama ito sa tiyan ng isa sa mambabarang. Hindi na nakasagot pa ang babae. Tumilapon ang dugo nito at sa sandaling yun, nag-init at nanginig ang mutya ng lantad sa dibdib ni Ramon. Isiniwalat din ito na hindi lahat ng kasama ay tao. Sa 15 kababaihan, tanging 7 lamang ang talagang naroon. Gawa sa insekto ang lamang loob ng iba. May mga mata ngunit purong itim ang mga ito. Kagad pinaslang ni Ramon ang grupo. Galit na galit ang 3 natirang mambabarang. Naghawak na mga kamay ang 3 at sabay-sabay nagsambit ng orasyon. Sa gitna ng 3, sumabog ang itim na usok at bigla silang naglaho. Itinaas ni Ramon ang mga kamay upang pagpagi ng usok at takpan ng muka. Hindi kagad ito pinatakbo nang makitang libo-libong bubuyog ang lumalabas mula sa usok. Napakabilis ng mga insekto at sa bawat madaanan nito ay biglang lumiliyab. Tila may dalang apoy ang bawat bubuyog. Mabuti na lamang naalala ni Ramon ang ilog na nadaanan kanina. Kagad niya itong nakita at tumalon ito sa tubig. Kagad namatay ang mga insekto sa lakas ng agos at kalaunan. Nakaahon na si Ramon sa tubig. Gutom, nanlalamig, naghahabol ng hininga. Gayunpaman nagpapasalamat ang binata dahil buhay pa ito. Kagad tumayo si Ramon. Alam niyang wala siyang panahon para magpahinga.
Lalo na't meron pang 3 mambabarang na gagawin ang lahat. Makuha lamang ang mutya sa kanya. Kahit madilim, nagpatuloy sa paglalakad si Ramon. Kailangan niyang makarating sa tirahan ng matanda bago pa ito mapas lang ng grupo. Gamit ang ilaw ng mutya, naaninag nito ang daanan. Kaso nga lang, ang ilaw na yon ang dahilan kung bakit siya natunto ng 3. Kagad nagpalipad ng mga ipis at gamo-gamo ang isa sa mga kababaihan. Pinagpapalo nito ang mga insekto, ngunit dahil sa dami, marami pa rin ang kumakagat sa kanyang balat. Muli siyang tumalon sa tubig upang mamatay muli ang mga insekto. Ngunit hindi inasahan ng 3 na bigla itong umahon at binato ang itak. Tumama ito sa leeg ng isa sa mga mambabarang. Kagad dumupa ang mga insektong pinalipad. Si Aling Ignacia na lamang at isa pa sa mga kasamahan ang natitira. Itigil na natin to, Pinunong Ignacia. Marami pa tayong pagkakataon na pwede nating makuha ang mutya ng lantad. At isa pa, 2 na lamang tayo. Hindi natin na lamang kayang gawin ng binatang yan. Wika ng isang kasama. Kagad siyang nakatikim ng sampal sa isang matanda na si Aling Romana. Tila nainsulto ito sa sinabi. Bigla namang hinawakan ni Aling Ignacia ang kamay ng babae. Unti-unting nangitim ang balat nito. Parang natuyong kahoy ang tekstura. Katakot-takot ang itsura. Kagad itinaas ni Ramon ang mutya ng lantad. Lumiwanag ito. Pinakita ang tunay na itsura ng kaninay babae lamang. Naging isang napakalaking bubuyog ang nasa harapan ng binata. Kasing laki ito ng tao. Baluktot ang pangangatawan. May malaking pakpak. Napakalaki at bilog na itim ang mga mata. Balot na balot ng balahibo ang katawan. Ngunit ang kaibahan lamang, imbis na buntot, meron itong 3 malaking pangit na muka na siyang nagsisilbing bibig nito. Kagad itong sumugod at tinangkang kagatin ni Ramon, ngunit sinalubong niya ito ng isang napakalakas sa suntok. Sa loob ng kamao, naroon ang mutya ng lantad. Halos mahiwalay ang ulo ng halimaw sa katawan, ngunit hindi tumigil si Ramon. Pinaulanan niya ito ng mga atake. Pinagsasaksak ang nilalang hanggang sa hindi na ito gumalaw. Upang makasiguro, tuluyang hiniwalay ng binata ang ulo nito sa katawan. Hindi ako tinawag na pinuno nang walang dahilan. Maganda ka, iho. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Wika ni Aling Ignacia. Ang lupa ay parang lumilindol. Ang hangin ay lumakas. Tila umiikot sa matanda. Nagsambit ng mga orasyon at halos lahat ng namatay na insekto muling nabuhay. Ginawa ni Ramon ang lahat upang labanan ang bawat insekto. Ilang beses lumundag sa tubig upang mamatay ang ilan. Ngunit tila nabubuhay muli ang mga ito. Bagamat napakalakas na ibinigay na kapangyarihan ng mutya sa binata, kalaunan ay nanghina na rin ang pangangatawan dahil sa lamig, puyat, pagod at gutom. Kalaunan nawala ng lakas si Ramon. Napahalakhak ng napakalakas si Aling Ignacia. Tuwang-tuwa sa akalang panalong nakuha. Sinabihan na kita. Ibigay mo lang ang mutya at papalayain ka namin. Pero hindi ka nakinig. Ngayon, pagbabayaran mo ang lahat. Bagamat tanggap na ni Ramon na nalalapit na ang pagkamatay, sa huling sandali, idinikit niya ang mutya sa dibdib. Kahit sa huling hantungan, hindi niya ibibigay ang mutya. Bukod sa ayaw nitong mapunta ang makapangyarihang bato sa hindi karapat-dapat, ito na rin kasi ang huling alaala na meron siya kay Mang Lino. Bagamat hindi ama sa dugo, ama ito sa puso. Muling umilaw ang mutya. Ngunit hindi katulad kanina ang puting ilaw. Ngayon ay malaginto ang liwanag nito. Mula sa malayo, dumadagong-dong ang yabag.
Dahan-dahang gumuguho ang lupa mula sa kabundukan. Ang mga puno, humahawi na tila natatapakan o merong pinapadaanan. Mula sa tuktok ng kabundukan, bumaba ang isang tikbalang. Ang kanyang ama. Napakalaki. Kalahating tao. Kalahating kabayo. Malaginto ang buhok na lumilipad kasabay ng hangin. Nanlilisik ang mga mata. Tila galit na galit sa ginawa sa anak. Nagbago ang timpla ng matanda. Parang nanginig ang tuhod. Nagkaroon ng bahid ng takot sa muka. Gayunpaman, nagpakawala pa ito ng mga orasyon at lahat ng insektong kayang palabasin. Nilaksan din ito ang hangin ngunit walang tumalab. Patuloy pa rin sa pagyabag ang nilalang dahil sa tibay ng balat. Kahit napapalibutan na ito ng insekto, parang wala lang lahat sa kanya. Sa tibay ng katawan, kahit sa hangin na kayang magpatumba ng puno ng nara, hindi tumatalab sa nilalang na ito. Sinubukang tumakbo palayo ni Aling Ignacia habang nagpapakawala pa rin ng mga insekto. Kaso nga lang, may hangganan ang lahat. Kalaunan naubos din ang mga alaga. Dahil sa katandaan, hindi na nito kinaya pang tumakbo. Naabutan din siya ng amang tikbalang. Isang hampas lang ng kanyang paa. Kagad nadurog ang katawan ng pinuno ng mambabarang. Ngunit bago ito mamatay, itinuro nito si Ramon. Nagsambit pa ng mga orasyon. Ang dugong tikbalang, yan ang magiging sumpa mo! Matapos magsalita, dinurog ito ng amang tikbalang. Ngayong karap na ni Ramon ang ama. Hindi nito alam kung saan sisimulan ang mga katanungan. Huwag ka munang magsalita, anak. Alam ko kung bakit ka nandito. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Marami pa tayong panahon para mag-usap. Bago pa man maibuka ni Ramon ang bibig, bigla na lang nandilim ang paligid. Nahimatay na ito. Maaaring dahil sa pagod, dahil basa ang katawan nito, o hindi kaya naman sa gutom, o maaaring kombinasyon ng lahat. Gayunpaman bago tuluyang mawalan ng malay, nakita ni Ramon na umilaw muli ang mutya ng lantad. Tila may nais itong ipakita, ilantad sa huling pagkakataon. Nagising na lamang si Ramon sa isang hindi pamilyar na lugar. Tila nasa loob ng kuweba. Nakaayos ito at punong-puno ng likas na yaman. Sa gitna ng kuweba ay merong talon kung saan napapalibutan din ito ng mga halaman at bulaklak. Doon natagpuan ni Ramon ang iba pang tikbalang. Tila munting komunidad. Kagad umakbay ang ama kay Ramon. Bakit niyo ako dinala sa lugar na ito? Hindi ba sila magagalit na nagdala kayo ng tao sa lugar ng mga tikbalang? Maaring sa tagal mong naninirahan bilang tao, hindi mo alam na may dugo ka ng tikbalang. Tignan mo ang iyong mga binti, anak. Kahit sinong makakita sa iyo dito, hindi ka mapagkakamalang tao. Kagad tinignan ni Ramon ang binte at napatras. Hinawakan ng mabuti ang katawan. Makalipas ang ilang minutong pagsusuri, pumunta sa talon ng binata upang tignan ang refleksyon. Isang tikbalang. Yan ang huling nais ipakita sa iyo ng mutya ng lantad. Oras na upang harapin at tanggapin mo ang pagiging tikbalang, anak. Hindi maaari. Buong buhay ko hindi kita nakilala. Ni hindi mo nga ako hinanap eh. Tapos ngayon kailangan kong tanggapin ang responsibilidad ng pagiging tikbalang, ng pagiging tagapagbantay ng gubat. Sinasabi mong ama kita, pero kahit kailan, hindi ka nagpakatatay sa akin. Hindi mo naiintindihan, anak.
Hindi ko ginusto na iwan kayo ng nanay mo. Malalaman mo ang tunay na kaganapan. Katulad mo, nagsimula ako bilang isang normal na tao. Merong pamilya. Nagkaroon ng mga kaibigan. Isa sa mga naging kaibigan ko ay nanay mo. Tunay kami nagmahalan at kalaunan ay nabuka. Magpapatuloy dapat ang pagmamahalan. Ngunit aking nakita ang tungkol sa aking pinagmulan. Naalala ko pa nang ibigay sa akin ni Mang Lino ang mutya para malaman ko ang tungkol sa dugo ko. Kagad nagpalit ang aking anyo. Sinubukan namin ni Mang Lino alamin kung paanong matatanggal ang sumpa. Pero mukhang walang takas ang sinamang mabigyan nito. Kahit anong gawin, hindi na ako makakabalik pa sa mundo ng mga tao. Hindi ko na nakakausap si Mang Lino o si Jen. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Mabuti, bago ko tuluyang mawala. Nangako si Mang Lino na aalagaan kayo ng nanay mo. Ngunit mukhang hindi kinaya ni Jen ang kaganapan. Pasensya ka na, anak. Pero hindi mo na sana inalam pa ang patungkol sa akin. Ngayong katulad na kita, biniyayaan tayo ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Ngunit may kaakibat itong responsibilidad. Pero ang sabi sa akin ni Lolo Lino, hinalay mo ang aking ina. Sinabi niya ang bagay na yun upang hindi mo na ako hanapin pa. Pero mukhang determinado kang makilala ko. Sinubukan ka lang ilayo ni Mang Lino sa kapamakan. Kahit pa ako ang magmukhang masama. Ang gusto lang namin, mabigyan ka ng proteksyon. Proteksyon. Pero nung pinagtutulungan ako kanina, hindi mo man lang ako tinulungan. Dahil alam kong kaya mo. Sigurado kong hindi ka mamamatay sa mga una mong laban. At wari ko sana tumigil ka na at maisipan mong bumalik na lamang para sana hindi ka matulad sa akin. Hindi kagad nakapagsalita si Ramon. Inuunawa ang lahat ng kaganapan. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makakabalik sa mundo ng mga tao? Ibig sabihin, alam ni Lolo Lino na hindi kami magkikita pang muli, pero hinayaan niya ako para lang makasama kita, ang tunay kong ama. Halos napaluha na lamang si Ramon. Nagsakripisyo si Mang Lino para magsama silang dalawa, para lang matupad ang hiling niya na makilala ang ama. Simula noon, tinanggap na lamang ni Ramon ang pagiging tikbalang. Sa tulong ng ama, natutunan nito ang mga dapat gawin at patungkol na rin sa kanilang uri. Mula sa bundok, siya ngayon ang tagapagbantay, nakatingin sa malayo. Doon natatanaw ang kanyang lolo at ilang mga kaibigan na naiwan sa baryo. Naririnig niya ang mga ito, pero hindi malapitan. Tanging ang malamig na hangin at tahimik na buwan ang saksi ng kanyang pangungulila. Ngayon katulad ng ama, isa na rin siya sa nilalang na walang lugar sa mundo ng mga tao. Sa hindi malamang dahilan, muling bumalik ang mutya ng lantad kay Mang Lino. Tila hinatid ito nang hindi nakikitang nilalang. Sa paghawak ng matanda, ramdam niya ang pagmamahal. Ramdam niya ang pasasalamat ni Ramon sa sakripisyo at pagmamahal na ibinigay niya sa buong taon na nasa mundo ng mga tao si Ramon. Habang buhay hindi makakalimutan ni Mang Lino ang patungkol sa kanyang ampon na si Ramon, pati na rin sa kanyang ama na isang nilalang na kung tawagin ay tikbalang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Glenn. Taong 1996,
Quezon. Ang tanging kabuhayan ng pamilya ni Glenn mula pa sa mga ninuno, pangunguha ng ratan sa liblib na kagubatan. Buwis buhay, hindi lang dahil sa malakas na bugso ng tubig sa ilog o matarik na daanan ang sasalubong. Naroon din ang mabangis na hayop at elementong minsan ang tumangay ng tao. 7 anyos nang matutong manguha ng ratan, baging, tilob at bamban. Sumasama sa lolo na tumanda sa ganitong hanap buhay. Ito rin ang nagturo sa kanya para kahit sa murang edad, may ideya kung paano mabuhay. Hanga ang binata sa tapang ni Lolo Simo. Walang takot na sinusuong ang pinakamasukal na gubat kung saan matatagpuan ang ratan. Ilang beses nakaengkwentro ng baboy ramo at kung ano pang mabangis na hayop. Kung minsan pa, elementong katulad ng engkanto at lamang lupa. Sa kabutiang palad, nalampasan pero hindi nakaligtas sa peklat na halos tabunan ang buong katawan sa sobrang dami. May pagkakataon na nagdududa si Glenn sa katauhan ng matanda. Noong araw kasi, hindi nito alam na susunod siya sa gubat. Naabutan nitong nakikipag-usap sa kung sino na hindi naman nakikita. Kung magtatanong siya, sasagot na engkanto ang kahusap. Hirap siyang maniwala dahil idadaan sa pagbibiro. Hula niya, meron itong iniingatang bagay dahilan para magkaroon ng kakayahang makakonekta sa ibang uri. May pagkakataon din na nahuhulaan ang susunod na mangyayari, lalo na kung patungkol sa kababalaghan. Ang problema, kapag mag-uusisa siya, iibahin nito ang usapan. Dapit hapon nang maisipang sumunod sa gubat. Kaninang umaga pa si Lolo Simo, tanghali dapat iyon nakakauwi. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala. Pagdating sa masukal na parte, nakita ni Glenn ang bakas ng pamumutol ng ratan. Nasa tabi ng nakatambak ang bungkos nito. Kaso nga lang, hindi mahagilap ang matanda. Lumakad sa unahan, sinilip ang bawat kumpol ng mga halaman hanggang sa nasepat sa hindi kalayuan si Lolo Simo. Kagaya ng mga nakasanayang tagpo, meron itong kinakausap sa hangin. Tahimik na pinagmasdan ng binata ang galaw ng matanda. Panay ituturo sa naglalakihang puno sa paligid. Hindi nagtagal, bumalik si Lolo Simo sa lugar kung saan iniwanan ang nakuwang ratan. Nauna si Glenn. Doon nagpanggap na kakarating lamang. Habang pababa ng kabundukan, tahimik na sumunod ang binata. Sa tinagal, ilang beses kumurap dahil nakakakita ng maitim na imahe sa hangin. Namataan sa gilid si Lolo Simo. Kinusot ang mga mata upang malaman kung nagkamali ba. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na tama ang nakikita. May elementong nakasunod sa matanda. Gayunpaman, hindi magawang sabihin dahil natatakot na baka bumaling sa kanya. Kasama ito mula sa gubat hanggang sa bahay. Kasabay ng pagbaba ng pasangratan ay ang pagkawala ng elemento. Tinignan ng paligid dahil hindi na ito mahagilap. Sasama ka ba sa akin sa pagpunta sa bayan? Kung oo, magmadali ka na. Magmadali ka magberyenda dahil lalakad tayo kagad. Malayo yon at siguradong aabutin tayo ng gutom sa daan. Ipagbalot mo na lamang ako ng tinapay. Bilisan mo, aantayin kita sa labas. Wika ni Lolo Simo. Pumasok ito sa kusina kung saan nakatambak ang nakuwang ratan kahapon. Isa-isang inilabas ang mga bungkos. Siya naman ay dumiretso sa kusina para magbalot ng pagkain sa kalagitnaan. Tanaw mula sa bintana ang muling pagpapakita ng itim na elemento. Nasa tabi kung saan nakatayo si Lolo Simo. Tuluyang naagaw ang pansin ng binata. Lumapit sa bintana.
titig na titig sa elemento. Makaraan ng ilang sandali, bigla itong nawala kasabay ng pagtingin ng matanda. Glenn, sasama ka ba o hindi? Malapit nang lumubog ang araw. Abutin tayo ng hating gabi. Dito napukaw ang atensyon ng binata. Dali-daling sinara ang tahanan. Inabot ng takip silim sa daan. Hindi mapakali si Glenn dahil sa nakikitang itim na elemento. May hahalin tulad sa itim na usok na sumasabay lamang sa paggalaw ng hangin. Nang makarating sa bayan kung saan ibebenta ang ratan, bigla itong nawala. Pagkatapos matanggap ang salaping kinita, dumiretso sa pamilihan. Nakahinga si Glenn dahil hindi na nakikita ang elemento. Iniwanan siya ni Lolo Simon sa tabi. Ito na kasi ang nagtungo sa tindahan ng tabako. Bumalik naman makalipas ang ilang sandali pero hindi umabot sa kanya. Tinawag ito ng mga kakilala na nagtatagay sa gilid. Bilang respeto umupo muna. Sumenya sa kanya na mabilis lang. Tumango naman ang binata at matyagang nag-antay sa tabi. Sa pagdaan ng minuto, napansin ni Glenn ang isang lalaki sa likuran. Dumampot ng bote sa kabilang mesa at saka dali-daling humakbang para ihampas sa ulo ni Lolo Simo. Sisigaw na sana ang binata para balaan ng matanda. Kaso hindi na kailangan dahil lumitaw ang elementong itim. Wala naman itong ginawa pero yung lalaki ay biglang natalisod. Nabasag ang bote. Direktang bumaon sa muka ang bubog. Nagulat ang lahat at dali-daling sumaklolo. Glenn, halika na. Nagkakagulo na sila. Mabuti na lang hindi sa akin tumama. Kaunti na lang kasi ang kulang eh. Wika ni Lolo Simo nang makalapit. Lolo, wala po ba talaga kayong alam sa nangyayari? Tumingin si Lolo Simo sa binata. Nakaramdam ng takot si Glenn kung kaya't iniba ang usapan. Nagmamadaling nauna sa paglalakad. Gabi na habang binabaybay ang daan. Walang imik ang maglolo dahil abala ang atensyon sa kanya-kanyang hawak na sulo. Pagdating sa bahaging masukal, dito muling napansin ni Glenn ang elemento. Kahit gaano kadilim ang paligid, malinaw niya itong nakikita. Sa puntong ito, mas dikit kay Lolo Simo. Tutok na tutok ang binata hanggang sa napansin ang pag-iba ng hangin. Hindi lang pag-alingasaw ng matapang na amoy, may mabigat pa na presensya at parang may buhok na gumagapang sa binti. Sa tuwing iilawan ay nawawala. Napahinto din si Lolo Simo. Binigyan ng babala ang binata. Glenn, mabuti pang dumistansya ka muna. Hawakan mo ang bagay na ito. Sa itong balisong, gamitin mo kapag merong lumalapit. Sa ilalim siya ng balete nagtago, kung saan makapal ang nakalaylay na baging at mga halaman. Sakto lang na maikubli ang sarili. Iniwanan sa unahan ang sulo para kahit papano ay may liwanag. Habang nasa ganong posisyon, tanaw na tanaw si Lolo Simo. Nakahanda na ito. Nakatutok ang itak sa unahan. Ilang sandali pa lumitaw ang aswang na agarang sumunggab. Tumilapon ng matanda. Dali-daling bumangon para gumanti. Sa puntong ito mabilis ang kaganapan. Paglapit ng aswang diretso sa pagbagsak. Hindi naman sana tatama ang itak sa katawan nito. Hindi rin napansin ni Glenn na bumuelo ng taga kaya napapatanong sa kung paanong tinalo ang halimaw. Nang tawagin siya ni Lolo Simo, dali-daling lumapit. Hindi maunawaan ang sinabi ng matanda. Titigan mong mabuti ang isang ito, Glenn. Ganito ang mangyayari kapag nangahas kang umatake sa taong may gabay. Kunot noong tumingin si Glenn sa matanda. Pilit pinoproseso sa isipan ang sinabi. Kahit nasa daan, napapansin ng binata ang kaparehong presensya. Kinakabahan na baka may biglang lumitaw. Gayunpaman,
Sa simpleng pagkahawak ni Lolo Simo sa kanyang braso, nakainga dahil biglang nawala ang kaba. Pagdating sa unahan, hindi nakaligtas sa paningin ni Glenn ang anino ng aswang. Hindi lang isa, kung hindi dalawa. Ilang pares ng nanlilisik na mga mata ang nagip. Sa kabutihang palad, wala ni isa sa mga ito ang naglakas ng loob na sumugod. Sakalang tuluyang nakainga ang binata pagdating ng tahanan, kagad nagsarado ng pintuan. Natawa ang matanda. Dapat marunong kang pangibabawan ng takot mo upang hindi maagaw ang atensyon ng masamang elemento. Yan ang pinakaunang dahilan kung bakit nilalapitan ng isang tao. Kahit wala kang sapat na armas para labanan ng mga ito, dapat ipakita mo pa rin na hindi ka natatakot. Sino ba namang hindi matatakot kung aswang na yung karap? Ikaw po ba, Lolo? Hindi ka matatakot? Hindi. Kasi para sa akin, mga tao lang na nagsusot ng maskarang mga yan na kapag nagawa mong mahubaran, sila pang matatakot sa'yo. Natahimik si Glenn. Kahit papano naintindihan niya ang punto ni Lolo Simo, pero sa kabilang banda, duda siyang walang kinalaman ang umaaligid na elemento sa pinapakitang tapang. Nang mapalingon sa tabi ng bintana, natanaw roon ang imahe ng elemento. Maging siya ay napapatanong kung bakit ito nakikita. Hindi pwedeng sabihin na namamalikmata dahil malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanang nagpapakita ito sa kanya. Sa paglipas ng oras, hindi makatulog si Glenn kung kaya't naupo sa sala. Binuksan ng kaunti ang bintana para makapasok ang hangin. Hindi pa gaanong matagal ang pag-upo ng masipat ang gumagapang na anino. Nung una inakalang aso, pero habang papalapit, naging klaro na isa itong aswang. Hindi nag-atubili, sumigaw sa pagtawag kay Lolo Simo. Hindi lang matanda ang naalerto, pati na rin ang aswang natigil sa pagkilos. Kasabay ng paglabas si Lolo Simo ay ang paglitaw ng itim na elemento. Ang aswang na nasa malapitan, kumaripas ng takbo. Alam ko naman na nasa tabi ka lang, kaibigan. Gusto ko lang sanang linawin na huwag kang mag-abala sa pagparito dahil kapag ako nasagad, uuwi ka ng walang buhay. Makaraan ang ilang sandali. Pumasok si Lolo Simo. Sinabihan si Glenn na matulog na at wag nang isipin ang naganap. Kinabukasan, wala na sa tahanan si Lolo Simo paggising ng binata. Dali-dali siyang gumayak. Sumunod dito sa gubat. Wala naman itong ibang pupuntahan kung hindi doon lang. Kaso nga lang, bungkos ng ratan at bamban lamang ang naabutan. Muli na naman siyang naglibot. Hinahanap ang matanda kung saan-saan, pero hindi ito magilap. 3 magkakaibang lugar ang pinaglagyan nito ng bungkos ng ratan. Pinasan ang mga ito at inisahang tambak sa tabi ng ilog. Doon na rin napagpasyang intayin si Lolo Simo. Habang nagpapalipas ng oras, binalikan ang mga kaganapan kagabi. Mula sa eksena doon sa pamilihan, sa pag-atake ng aswang sa daan, hanggang sa isa pang aswang na sumunod sa tahanan. Idagdag pa ang elemento na palaging nakasunod kay Lolo Simo. Napailing dahil kahit anong isipin, sumasakit lamang ang ulo. Makalipas ang ilang sandali, 2 lalaki ang biglang lumapit. Nagtatanong kung meron bang nakitang matanda na nangunguha ng ratan. Hindi kaagad nagsalita ang binata. Tinanong muna kung sino ang mga ito. Kaano-ano niyo po ba yung matanda? At saka sino-sino po ba kayo? Huwag kang mag-alala, iho. Wala kaming masamang balak sa matandang si Simo. Sa katunayan, hihingi kami ng tulong sa kanya. Kung kilala mo ang tinutukoy namin, sabihin mo na. Ako si Diego. Eto naman kasama ko si Baring. Kaibigan namin yung matanda. Hindi pa rin nagsalita si Glenn. Mukha namang mapagkakatiwalaan pero hindi siya nagpadalos-dalos.
tinuro ang ibang direksyon at sinabing nakita doon ang matandang hinahanap. Kagad lumakad ang mga ito. Sakto namang dumating si Lolo Simo. Sa tahanan binanggit ni Glenn ang naghahanap ng mga lalaki. Natawa si Lolo Simo sa inasal ng binata. Aniya, kakilala niya sina Diego. Sakto ding dumating ang dalawa. Bumalik matapos mapagtantong wala ang matanda sa gubat. Pasensya na kayo sa apo ko ha. Hindi kasi madali magtiwala, kaya ganun na lamang ang sinabi. Huwag niyo sanang masamain. Medyo loko-loko pala yung apo mo ha. Pero hindi bali na. Naiintindihan namin na gusto ko lang niyang protektahan. May baho tayo. Kinakailangan namin ng tulong niyo, kagaya po dati. Pero may kaunting pagkakaiba kasi noon isa lang eh. Ngayon maramihan, grupong umaaligid. Wika ni Diego. Lolo Simo, kung nandoon ka lang noong nakaraang gabi, talaga mapapailing ka kasi sobra silang mapangas. Akala mo baboy kami na basta-basta na lamang lalapain. Diyos ko, mabuti talaga. May natira pang bala sa baril ni Mang Aki. Kasi kung wala, nako, ewan ko na lang kung ano nangyari sa amin. Lumapit si Glenn para marinig ang usapan. Dito napag-alaman na meron na palang katauhan ng matanda na hindi niya nalalaman. Isa itong manunugis ng aswang na dati pang pumapaslang. Sa malalayong lugar dumarayo kung kaya't walang ideya tungkol dito. Isa sa tumatak kay Glenn ang binanggit na meron itong gabay. Hindi nga lang malinaw kung ano ang tinutukoy dahil dali-daling pinutol ni Lolo Simo ang usapan. Nang mga sumunod na sandali, nagbalot ng damit ang matanda. Lalong nagtaka dahil maging damit niya ay sinama. Lolo, lilipat po ba tayo? Saan naman tayo pupunta? Tanong ni Glenn. May sasadyain lang ako doon sa kabilang bayan. Mananatili tayo doon ng ilang araw. Kaya kinakailangan ng damit. Kung may gusto ko pang dalhin, ilagay mo na rito para isahang dala na lang. Pagkatapos ng pagliligpit, binaybay ang daan patungo sa sasadyaing lugar. Walang imik. Dire-diretso sa pagakbang. Pagdating sa unahan, biglang huminto si Diego at Baring. Lo, hindi naman po ito daan eh. Ano ba ginagawa natin dito? Hindi ba madalas sa lugar na ito may kalaban? May pinaplano ka ba, Lolo Simon? Pwede bang wag na nating ituloy? Kamatayan lang yung pagpunta dito eh. Hindi pa nakasagot si Lolo Simon. Lumabas na mula sa iba't ibang direksyon ang mga kalalakian. Hindi armado pero malakas ang presensya. Pumalibot ang mga ito habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang apat. Alisto naman si Diego at Baring na bumunot ng itak. Kaso pinigilan ni Lolo Simo. Mga iho, dadaan lang naman kami. Huwag niyong bigyan ng masamang kahulugan. Ito lang kasi ang daan patungo sa pupuntahan namin. Simo, wag na tayo maglokohan. Alam natin lahat na sinadya mo ang pagparito. Hindi ba? Tinanggal ng lalaki ang balot sa muka. Inilantad ang sarili. Nakilala ito ni Lolo Simo. Ikaw pala yan, Oliver. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang batuta mo. Kagaya mo rin ba sila na pumapatay ng tao para lang ialay sa demonyo? Matagal na nung huli tayong nagkaharap. Hindi ko inasahan na magkikita ulit tayo ngayon. Tanda, masyado mo namang iniingatan ang pananalita mo. Hindi mo ako maluloko. Aminin mo, talagang sinadya mong pagdaan dito. Naglabas ng bote ang lalaki. Itim na likido ang laman. Nagtaka si Glenn nang hilahin siya palayo ni Diego habang si Baring at Lolo Simo matapang na umarap sa grupo. Alam mo, ayoko sanang maging bayolente, lalo na sa harapan ng apo ko. Pero kung hinihiling mo naman at para sa ikakatahimik mo, bakit hindi? Total, pareho namang mainit ang dugo natin sa isa't isa. Dito na tayo magtos. Tignan natin kung sino mananatiling buhay mamaya. Ngumiti si Oliver. Binuksan ang bote at saka isinaboy.
Kaso mabilis na kumilos si Baring. Dumampot ng damit at saka inihagis. Dito tumama lahat ng likido. Ang sumunod na nangyari, pisikal ang laban. Kaso nga lang, nagpalit ng anyo ang grupo. Tumambad ang tunay na itsura ng mga ito. Sa takot napapikit si Glenn habang nakasiksik sa tabi. Tinakpa ng tenga dahil sa tindi ng ingay. Umabot hanggang laman ang hinig na dulot ng ingay ng mga aswang. Sa muling pagmulat, nakita kung paano isa-isang tinumba nila Lolo Simo ang kalaban. Maging ang elementong itim, nakisali na rin. Hindi nagtagal, si Oliver na lamang ang natitirang buhay pero nagtamo ng malubang sugat. Naghiingalo, hubo ng magpalit ng anyo. Hindi ko alam kung anong gabayang meron ka, tanda. Ilang beses na kitang pinagtangkan, pero ikaw pa rin ang nagwawagi. Huwag ka masyadong magpakampante dahil may kalalagyan ka rin. Mapatay mo man ako ngayon, hindi dito matatapos ang laban. Intayin mo si Padring. Siya mismo ang kakatay sa kaluluwa mo. Ang totoo niyan, si Padring talaga ang pupuntahan namin. Nasaan ba siya? Siguro naman, inaantay niya rin ang pagdating ko, ano? Sinamaan lamang siya ng tingin ni Oliver, pero hindi ito nakatagal ng pugutan ng ulo. Dali-dali itong inilagay sa sako. Tinali ang maayos at saka lumakad. Mahaba pa ang paglalakbay kung kaya't ilang beses ding huminto para makapagpahinga. Si Glenn na nasa paligid ang atensyon. Napansin ang iilang anino. Lahat ng mga ito ay nakamasid sa kanila. Nakasunod hanggang narating ang paroroonan. Tinawag ni Mang Aki ang matandang nagpatuloy sa kanila. Doon bumungad ang iilang kabataan. Ang ilan ay nakaratay, maraming benda sa katawan. Sa puntong ito, hindi makapaniwala si Glenn na malaman ang tungkol kay Lolo Simo. Unang nakilala ni Lolo Simo si Mang Aki doon sa kagubatan kung saan siya nangunguha ng ratan. Sugatan nito, lalo na ang kasamang bata. Naglalakad lamang ang mga ito pero biglang may aswang na umatake. Swerteng nasakluluhan ni Lolo Simo. Hindi rin inasahan na meron pang nabiktimang mga bata sa kabilang direksyon. Lahat nailigtas sa kaparehong pagkakataon. Ito ang naging simula ng pagkakaibigan. Dahil tubong lansangan ang mga bata, kinupkop ni Mang Aki. Nadagdagan pa dahil nasundan ang pagligtas ni Lolo Simo. Huli nitong nasakluluhan ay ang pangdurukot ng grupo ni Oliver. Kilala mo naman ang grupo ni Oliver, di ba? Tauhan niya ang sumalakay nung nagdaang gabi. Ilan sa mga batang nasugatan. Sa kabutihang palad na agapan ko naman ng gamot. Inutusan ko sina Diego at Baring na puntahan ka. Natatakot ako para sa mga bata. Huwag mo nang alalahanin si Oliver. Bit-bit namin ang ulo niya. May binanggit siyang pangalan eh. Padring, kilala mo ba? Tinakot ako gamit ang pangalan ng taong ito. Kung tama ang hinala, amo siguro ni Oliver. Kung ganon, itong si Padring ang dapat nating pagandaan. Pakiramdam ko, tayo na ngayon ang tinutugis dahil ilang beses mong naharangan ang operasyon nila. Hindi lang tayo natuntun kagad kaya natagalan ang pagsalakay. Huwag mo nang alalahanin. Ako na ang bahala. Tutukan mo lang ang mga bata. Utusan mong magbantay sina Diego at Baring. Marunong naman sa pakikipaglaban ng mga yan. Idagdag mo na rin ang apo ko. Pwede mong utusan, pero wag sa pagharap ng aswang. Wala pang ideya yan eh. Napalanok si Glenn nang lumingon sa kanya si Mang Aki. Sigurado ka bang hindi marunong humarap sa aswang ang apo mo? Simo, malakas ang kutob ko na pwede siyang sumunod sa yapak mo pagdating ng araw. Kahit mahawakan niya lang ang gamit mo, siguradong gagana kagad. Huwag muna natin pag-usapan. Si Padring ang prioridad sa ngayon.
Lalakad ako mamaya pagsikat ng araw. Parang may ideya na ako kung saan matatagpuan ang padring na yan. Masyadong mabilis ang kaganapan. Hindi napansin ni Glenn ang paglipas ng oras. Pagkagising hindi na nakita si Lolo Simo. Ang sabi ni Mang Aki, lumusob ito sa baluarte ng kalaban. Tulalang napatitig ang binata sa matanda. Kung magsabi ito ay simple lang, na para bang ordinaryong laban ang susuungin ni Lolo Simo. Lumipas ang oras. Dapit hapon na pero wala pa ang matanda. Nabahala si Glenn kung kaya't gumawa ng paraan. Nang makitang abala si Mang Aki sa panggagamot sa mga bata, dahan-dahang pumuslit sa labas. Nakita doon si Diego at Baringa. Paulit-ulit na nagtanong si Glenn. Hinuhuli sa salita ang mga ito. Hanggang sa aksidenteng masabi ang kinaroroonan ni Lolo Simo. Hindi alintana kung ano ang nag-aantay na panganib. Binaybayang tinurong daanan. Nahilo si Glenn dahil puro kahoy ang nakikita sa paligid. Pero pagdating sa unahan, napansin ang kaluskos ng dahon. Nang pakinggan pa ang ingay, tunog ng pagkatumba ng mga puno. Ang kasunod, napansin ang paggulong ng pugot na ulo sa harapan. Lalong hindi nakakilos nang bumagsak ang katawan. Nasipat si Lolo Simo sa unahan, nakikipagbuno sa grupo ng aswang. Sa kabila ng ingay, wala masyadong maririnig dahil masukal na bahagi ito ng kagubatan. Nagtago si Glenn upang hindi makita. Nakatutok kay Lolo Simo. Ngayon lang napansin ang husay nito sa paggamit ng patalim. Pasimpleng inalagan ang atake ng kalaban. Kung tataga ay walang palya. Tatama sa mga aswang. Maliban dito nasa likuran ng matanda ang itim na elemento. Wala naman itong ginawa. Sadyang nasa likod lang. Sa paglipas ng ilang sandali wala nang natira sa grupo ng kalaban. Naggutay-gutay ang mga katawan nito. Ito na yata ang pinakabrutal na patayang nasaksihan ni Glenn. Kahit kailan talaga, gumagawa ka ng paraan para masundan ako. Huwag ka na magtago diyan. Alam kong nasa likod ka ng mga halaman, Glenn. Nagulat ang binata sa biglang pagtawag ni Lolo Simo. Hindi niya ito napansin na tumingin. Ngayon din, nakatalikod pa rin habang nagsasalita. Lolo, ikaw pa rin ba yan? Para kasing naging ibang tao ka eh. Wika ni Glenn. Hinay-hinay sa pagakbang. Iniiwasang maapakan ang parte ng aswang. Sa punto ito, natigilan si Glenn nang humarap si Lolo Simo. May markang itim ang kalahati ng muka. Bahagya ding umitim ang kanang mata. Huwag kang matakot, Glenn. Ako pa rin ito, ang Lolo Simo mo. Umatras si Glenn. Wala naman siyang nararamdamang banta, pero hindi lang matanggap ang itsura ng matanda. Nang masipat muli ang itim na elemento sa likuran, hindi siya nagpigil na magtanong. Ang gabay ba na tinutukoy nila, yung elementong itim na nakasunod palagi sa'yo? Sa pagkakataong ito, si Lolo Simo naman ang nagulat. Hindi inasahan ang sinabi ng binata pero bago ito malinaw, sunod-sunod na pagbato ang pumukaw sa kanilang atensyon. Ilang sandali pa lumitaw ang isang lalaki. May edad na ito. Maputi ang buhok. Masama ang tingin kay Lolo Simo. May dalawa pang tao sa likuran. Pareho ng amoy sa mga aswang. Ikaw pala ang sinasabi nilang Simo na manunugis. Hindi ko galing magpakita, pero masyadong matunog ang pangalan mo sa mga tauhan ko. Lalo na ikaw palang pumaslang kay Oliver. Si Oliver ang may tuturing ko malakas na aswang na hawak ko. Pero tinalo ng matanda. Sandali. Ikaw ba si Simo o itong binata? Sino ba sa inyo? Walang kinalaman ng binata rito. Napadaan lang siya. To, umalis ka na. Dumiretso ka kung saan ka pupunta. Pasimple niyang sinenyasan ang binata na umalis.
Kumaripas naman si Glenn, kaso huminto nang marinig ang mabangis na pag-alulong. Sa puntong ito, nagmistulang dambuhalang aso ang dalawang lalaki. Sinugod si Lolo Simo. Salitan ang mga ito ng atake. Hindi may kakaila ang lakas dahil nadaplisan lang ang matanda. Tumilapo na ito. Ilang ulit pang bumagsak matapos pagpasapasahan. Hindi nagtagal bumaon ang ulo sa lupa matapos suntok-suntukin. Tuwang-tuwang lumapit si Padring, kontentong-kontento sa nakikita. Kuryoso pa ako kung paano ka makipaglaban. Sa 2 asbo pa lang bagsak ka na pala. Sayang ka sa oras. Patayin nyo na yan. Siguraduhin malinis ang lugar. Wala kayong ititirang bakas. Naunang umalis si Padring. Bigla na lang itong naglaho matapos ang iilang hakbang. Kumilos ang naiwang aswang. Pero sila ngayon ang nagulat. Pasimpleng bumangon si Lolo Simo. Tumatawang humarap sa mga ito. Nang sumugod ng kalaban, humarang ang itim na elemento. Naniga sa kinakatayuan dahilan para matuluyan ng matanda. Ilang beses tumagos ang itak sa katawan. Tinapos sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Pagkatapos ito, dali-daling sinundan ang dinaanan ni Padring. Nagkaharap ang dalawa. Parehong masama ang tingin sa isa't isa. Walang umimik. Diretso sa laban. Tumilapon ang tumilapon. Parehong natatamaan sa kanika nilang atake. Hindi nagtagal pareho ding bumagsak ng mapuruhan ang isa't isa. Naalerto naman si Glenn nang makitang sumulyap sa kanya si Padring. Kaso bigla na lang itong nasa harapan. Napansin na lang ng binata na humapdi na ang tiyan. Sa puntong ito nagulat nang makita sa harapan si Lolo Simo. Nagawa nitong harangan ng atake na para sana sa kanya. Tumagos ang naghahabaang kuko ng aswang. Nadaplisan lang siya. Kumilos ang elemento. Sinakop ng itim na figura nito ang mukha ng aswang. Nag-iba ang kilos. Nabaling ang atensyon sa pagkalmot ng sarili. Walang tigil. Hanggang sa tumagos ang sariling kuko sa katawan. Hinablot ang laman dahilan para humandusay. Nangisa ito. Hindi nagtagal ay binawian ng buhay. Dali-dali namang nilapitan ni Glenn si Lolo Simo. Pinipigilan ang pagdurugo ng sugat. Sakto namang dumating sina Diego at Baring. Hinahanap ng mga ito ang binata na hindi nagpaalam. Nabaling ang pansin sa matanda. Dali-daling binuhat at tinakbo pabalik sa tahanan ni Mang Aki. Marunong sa panggagamot ang matanda subalit sa kaso ni Lolo Simo, hindi na kayang agapan ng anumang gamot. Ginawa na ang lahat pero hindi pa rin kinaya. Mang Aki, baka pwede nyo namang gawan ng paraan. Mga bata nga nagagawa nyong isalba si Lolo pa kaya? Pareho naman silang biktima ng aswang Manggagamot ka ba talaga? Wika ni Glenn. Iho, unawain mo na may limitasyon ang kakayahan ko. Ang kondisyon ng lolo mo, hindi na kayang agapan ng anumang gamot. Sugatan na ang puso niya, apektado na rin ang lahat ng lamang loob. Swerte na nga yan, buhay pa rin hanggang sa ngayon. Malapit na ang oras niya. Mabuti pa magpaalam ka na. Naguguluhan si Glenn kung ano ang uunahin. Ang pagmamakaawa ba na magamot ang matanda o pagpapaalam dahil nalalapit na ang kamatayan. Sa huli, umiyak na lang sa tabi ni Lolo Simo. Huwag mo na akong alalahanin. Maraming taon na ako nabuhay sa mundo. Tama na siguro ang oras ko. Hanggang dito na lang. Tanggapin mo tong mutya. Alagaan mong mabuti. Dahil ito ang alaalang may iwan ko sa'yo. Pagdating ng araw, pwede mo itong gamitin, Glenn. Mag-iingat ka. Matapos magsalita, tuluyang na maalam. Nagluksa ang lahat, maging ang mga batang nailigtas sa mga aswang. Inalala kung paanong nagbuwis ng buhay ang matanda para lamang maharangan ang mga nilalang.
Maging sina Diego at Baring, saksing buhay sa pagiging manunugis ng yumao. Si Mang Aki naman, nagsisisi dahil hindi makatulong. Masakit ang mawalan sa buhay, subalit unti-unting naintindihan ni Glenn na merong hangganan ang lahat. Matapos mailibing ni Lolo Simo, nagpaalam siyang babalik na sa tahanan. Namuhay sa lungkot ang binata, hindi kumain, nakalimutang alagaan ang sarili. Tulala lamang sa tabi. Sa kabutiang palad bago mawala ng bait, lumitaw ang itim na elemento. Ito ang gabay ng lolo. Kasabay nito ay ang paggulong ng mutsyang itim sa harapan. Dito napukaw ang atensyon ni Glenn. Napagtanto ang pagiging pabaya sa sarili. Sa puntong ito tanggap na ng binata na tuluyang sumakabilang buhay ang lolo. Hindi na gaanong apektado kapag nababanggit ang pangalan. Tatawa na lamang, babalikan ang masayang alaala kasama ang lolo. Kung noon, ang pangalan ni Lolo Simo ang kinakatakutan ng mga aswang, ngayon ay siya naman. Sinalo niya ang pagiging manunugis ng aswang. Pero ang hindi alam ng lahat, sa likod ng malakas na manunugis, meron siyang itim na mutya. Meron siyang itim na gabay na tumutulong sa pagpaslang sa mga aswang. Naranasan nyo na ba mga kabayan, yung tipong unang kita nyo pa lang dun sa tao, sobrang gaan na kaagad ng pakiramdam mo sa kanya. Yung tipong nagkakaroon kaagad ng tiwala. Or ikaw ba yung tipo ng tao kabayan na nasa toxic environment? Yung palagi ikaw yung napapag-initan, laging galit yung mga tao na nasa paligid mo, boss mo, amo mo, kapitbahay, kapatid, kamag-anak. Basta nasa toxic environment na laging galit yung mga tao sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama. Pwede mong subukan ang Kaluban de Pampaamo from Lika Merchandise. Ito yung Kaluban de Pampaamo from Lika. May mga sangkap to sa loob. Pwede nyo tignan pagdating sa inyo pero ibalik nyo lang kaagad sa Kaluban. Ang bisa nito, pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Sobrang simple lang ng gagawin nyo kapag nasa inyo na yung Kaluban. May frito na gabay po lang tela pouch. Ilagay nyo lang dun sa pouch, ilagay nyo sa bag nyo, ilagay nyo sa bulsa nyo, basta dalhin nyo palagi. Bagay ang Kaluban sa mga nasa sales or kung palagi kang merong nakakausap, umaharap ka sa mga tao, nagpe-present ka. Kasi mabilis nga kayo makakapagpalagay ng loob ng taong kausap mo, mabilis mong makukuha yung tiwala nila. Yan ang bisa ng Kaluban de Pampaamo. Again, may mga sangkap pa to sa loob kabayan. Pwede mong silipin pagdating sa'yo. Kung interesado ka, research mo lang yung shop ng Lika Merchandise.